Welcome to Donmar TV News Channel. Mali po ang sinasabi ni Teddy Casino. Hindi ito revolutionary organization. Ito ay extortion machinery. Ito ay mangungutong at nangingikil. Ito ay involved sa operation ng terrorism. And they are involved in the series and pattern of crimes against humanity. Pumapatay ito sa loob ng 52 years na umiral ito. Umabot na sa 50,000 ang biktima nito. Karamihan dyan ay mga sibilyan. 30,000 mahigit ang sibilyan dyan. Kasama mga dati naming kasama na pinatay. At walang hustisya na proseso yon. Arbitrary and criminal actions yon. Mass murder yon. Sa more than 3,700 na mga kasama namin sa CPP, NPA, NDF na pinatay ng NPA sa order ng Communist Party. So pananagutan niya nila Teddy Casino hanggang ngayon. Pangalawa, humigit kumulang po ay 15,000 pulis at sundalo ang pinatay. At marami dyan ginamitan nila ng anti-personnel mine kung saan napuputol ang katawan at napuputol po ang mga kamay, paa ng sundalo. And hindi yan makatao na mga gawain. So hindi yan gawain ng isang tunay na revolutionaryong organisasyon. Hindi lamang nagsisinungaling si Teddy Casino. Siya ay kasabwat, conspiracy ang kanyang ginagawa. Therefore, ang kanyang pahayag is already an incrimination of himself. Sa kanyang sarili mismo, kailangan imbestigahan siya at panagutan niya ito at malinaw na hindi sila sincero sa panawagan. Sabi nga ni Secretary Esperon, ang ating National Security Council advisor, bakit nyo kinekondina ang aksyon pero lagos sa ilong? Hindi nyo kinekondina ang actors, ang organisasyon. Therefore, para maipakita yung sinseridad ni Teddy Casino at ng mga CPP operatives na ito na nagkakanlong sa urban areas na ito para mag-infiltrate sa ating gobyerno at manloko ng taong bayan, ay kailangan tulungan niya ang pagpapasurrender sa mga NPA na siyang dinidepensahan niya. Yun pong sagot natin na General Zamudyo, the NPA is not a revolutionary organization anymore. It is a terrorist organization and the most organized extortion machinery na kinukumpasan ng Communist Party of the Philippines, at ito ay mamamatay tao na dapat tugisin at papanagutin sa batas. And ang pagpapasurrender ay siyang isang initial step for them to show remorse and willingness to account justice sa mga magulang ng pinatay nilang sibilyan sa Masbate. That's why we think that there are other means to hold them accountable, which are mutually agreed upon and actually officially signed under a joint agreement that was signed several administrations ago. And this was the Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. I think the NPA has already admitted that there was a breach in their own rules and in international humanitarian law. But as to what exactly they are admitting to remains to be seen, because as I understand it from their statements, they are also conducting their own investigation. Diskarte yan, play of words. Meaning to say, they do not really recognize the authority of the government. That's number one. Nakakahiya yon at nakakabahala. Because he was once 9 years congressman ng CPP sa loob ng Kongreso. But habang nasa Kongreso siya, pananagutan niya ang pagdepensa sa Republika ng Pilipinas at pagsunod sa batas. By that statement alone, ina-admit ni Teddy Casino na ang CPP, NPA, NDF ay hindi kailanman magpapailalim sa otoridad ng gobyerno. Iisa lang ang gobyerno sa Pilipinas. Iisa lang ang sovereign authority dito. And that is the Republic of the Philippines and the government in it. Therefore, ang sinasabi niya na may investigation ng NPA, katawa-tawa yun. Palusot na diskarte yon. Therefore, hindi sila sincero sa pag-extend ng hustisya at pag-sorry sa pamilya ni Kit Absalon. Ang ibig sabihin yan, ang may authority lamang mag-investigate, mag-prosecute at magbigay ng hustisya para sa mga pinatay na sibilyan ng NPA ay ang gobyerno. Because there can only be one government and there can only be one investigating authority that can only come from the government. It's our experience that in many, many instances, the investigations of the government does not really add up and are not credible. One side will be saying that each other's investigations is not credible. That's why a joint committee to conduct these investigations would probably be the proper step forward. Hindi na umiiral ang joint committee na yan, and the joint committee cannot replace the authority of the prosecutor ng piskal para mag-investigate. At walang ibang authority or body that can replace the judicial system of the government. Therefore, the only way to investigate and establish justice and truth is by way of submitting yung mga partido na involved sa pagpatay sa sibilyan na ito, and kung kinikilala nila that they are sincere to
to seek out for truth and peace, they have to surrender to the prosecutorial power of the government. That's number one. Number two, yung statement ni Teddy Casino, nagpapakita na siya mismo, even if he was given the opportunity to serve in Congress, kahit pa man din na alam natin na siya ay CPP cadre and operative, ang kanyang loyalty at ang kanyang tinitindigan ay hindi ang gobyerno ng Pilipinas, kung hindi ang CPP, NPA, NDF. So by asserting na ang bogus na body na binabanggit niya na non-existing na, ang siya mag-investigate at mag-prosecute dito at gagawa ng mga hakbang para sa hustisya at katotohanan sa nangyari sa pagpatay sa sibilyan sa Masbate, ay pagpapakita kung ano ang klase ng uri ng organisasyon at pagkatao meron si Teddy Casino. Siya ay bahagi ng buong proseso ng CPP, NPA, NDF. And I think dapat lang siyang managot sa batas. He must be targeted equally the same sa mga pumatay na mga NPA sa may Masbate kasama si Joma Season for acts of conspiracy. His statements, General Zamudio, sir, ito ang tinatawag na ground of conspiracy. Ang kanyang ginagawa ay guilty by direct inducement. Meaning siya ang nag-uudyok para mangyari pa uli ang ganyang mga activities. Bagamat wala siya sa direct participation, hindi rin siya nagbibigay simple ng cooperation, but by their mere position and influence of statements showing their own connection to the CPP, NPA, NDF, ay pag-amin nito that they are inducing more of this kind of activities ng CPP, NPA, NDF, and so therefore, they can be equally accountable for acts of conspiracy. Tinatabon-tabunan nila at nililito ang investigation na dapat ang magsasagawa ay ang government prosecutor panel na. On the issue of landmines, my understanding is that what the international convention specifically, and even the Karil specifically prohibit, are what they call contact detonated anti-personnel mines. These are the mines na sasabog dahil nasasagi. But the NPA has insisted that, and nabanggit naman ni Yusek Malaya, that what they are using are command detonated anti-personnel mines, which are not prohibited under international law. Now, ang pagpapahayag ni Teddy Casino ay nag-aakto sa bilang abogadilyo para sa CPP, NPA, NDF. Hindi siya abogado pero nag-aabogado siya para sa CPP, NPA, NDF. Ang tawag diyan abogadilyo. Inaabsuelto niya ang CPP, NPA, NDF at nililito niya at dinidistort niya ang mga katotohanan patungkol sa International Convention. Una, sa Ottawa Convention, inamend na yan. All forms, sinabi nga ni Colonel Bernali, all forms of anti-personnel mine that can decapitate and maim the body of the target and victims are lahat yan universally bawal yan. Number two, hindi yan inaalaw sa international humanitarian law dahil hindi makataong kondukta ng pakikipagtunggali sa kalaban yan. And number three, he is creating his own interpretation of the protocols on the Geneva Convention rules on the war, on the conduct of war, in favor of the CPP, NPA, NDF to the detriment of the government. So malinaw na ito ay mga pagpapakita ng motibo at intensyon that si Teddy Casino is out there kasama ang karapatan at mga grupo ng mga CPP na binanggit namin sa Senate hearing ay nagpapatuloy na nag-e-exercise ng distorted na mga impormasyon para linlangin, lituhin at guluhin ang usapin tungkol sa mga pananagutan kriminal ng CPP, NPA, NDF. Yan ang papel ng mga abogadilyo. Therefore, yan ay kriminal na gawain. Pero nagkamali si Teddy Casino. Maalam at marunong mag-observe ang mga mamamayan. Bagamat anuman ang sabihin niya, ang pagpatay sa sibilyan na ginawa ng CPP, NPA, NDF, ang paggamit ng mga bomba nila kay may cord yan o may switch o wala, na pumuputol ng katawan, ng ulo, ng paa, ng kamay ng mga tinatarget nilang sibilyan, pulis, sundalo, yan ay hindi makatao. Crimes yan under the conduct of war or war crimes ang tawag yan, or at the simplest, crimes against humanity. Krimen laban sa sangkatauhan yan. At kapag tinotolerate at ginajustify ni Teddy Casino yan, pananagutang kriminal niya rin yan. His day will come soon. Dapat maging constitutionally valid na ang Anti-Terrorism Act of 2020 so that mapanagot si Teddy Casino at mga kasabwat niya for promoting terrorism in behalf of CPP, NPA, NDF. The fact that they have admitted and said that it was a mistake and that the target was not really civilians does not qualify them as terrorists. Maybe it can be a slip of tongue or slip of thought. Pero kung titingnan mo, that is an admission that they are involved.
They have a say, they have a connection, and they can influence the NPA. By the way, he presented this argument itong si Teddy Casino, ang acts of conspiracy niya is guilty by inducement. Wala sa ambush, wala sa pagpatay, pero dahil ang CPP ang namumuno at kumukumpas sa direksyon at activities ng NPA, they are equally criminally accountable kasama si Joe Macizo.